Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, ito, masyado hong nakatutok or tinututukan ng grupo ho ng mga DD shit. Ito hong paparating na impeachment trial para kay BP Inday Sara Duterte sa July 30, 2025. Masyado yata kayong pumopokus dyan. Hindi nyo yata alam, nalalagay na sa alanganin inyong poon. Oo. Masyado kayong nagko-concentrate dyan kay BP Inday Sara Duterte. Huwag nyong kakalimutan na si BP Inday Sara Duterte, malamang yung iba dyan, kaya nyo lang namahal yan, kaya nyo lang gusto yan, sinusuportahan yan, dahil din kay Digong. Without Digong, baka yung ibang anak dyan, hindi nyo rin naman gusto. Baka iba nga dyan, pinagtitiisan nyo lang din dahil dyan sa puon ninyong si Digong. Masyado kayong nakatutok, nakapokus, ha? Alam nyo ba na itong inyong puon, pinakaunan nyong sinusuportahan na si Digong, nalalagay na sa alanganin. Bakit natin nasabi, mga kababayan? Kaya huwag kayo masyadong tumutok dyan kay Puset. Ha? Tinuturuan ko na nga kayo eh. Kasi alam nyo naman, itong dating chief ng prosecutor ng ICC, sino ba ito? Si Kan. Si ICC chief prosecutor Kan, di ba, nagkusa muna na bumaba sa kanyang pwesto dahil meron siyang issue doon sa bansa nila na kung saan usaping sexual kung ano mang sexual yan. Ngayon mga kababayan, nagkusa muna siyang bumaba, may pumalit sa kanya na mukhang mas hindi papabor kay Digong dahil sa ugali, style, character nitong taong ito. Naloko na. Napasama. Akala ko napaganda kasi umalis muna si Kan yung ICC chief ng prosecutor Kala ko okay na dahil may usapin niyang about sa sexual issue. Sexual crime yata na may ginawa yata itong taong ito. Okay na sana Ang problema, yung pumalit, mukhang malalagay ho sa alanganin lalo ito ho si Digong dahil sa bagsik itong taong ito. Basahin natin ha. New ICC prosecutor, galit sa drug lords. Naku po, naloko na. At sa mga diktador kagaya ni Duterte, mas mabangis kay Kan. Ako po, Sus Mariosa. Baka sabihin nyo ano ito ha? Fake news. May balita ho yan. Pakinggan natin. Balita Nationwide. Eto na. Mga kabrigada, itinalaga ng International Criminal Court si Deputy Prosecutor Mame Mantiayen Niang na bago... Parinig yung pangalan. Mame Mintian yan. Naintindihan niya? Pumalit daw kay ICC Chief ICC Prosecutor na si Kan. Pumalit si Manyanyan. Naintindihan niya? Tuloy natin. Hahawak sa kaso laban ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos pansamantalang magbitiw sa pwesto si Prosecutor Karim Kan dahil sa pagpapatuloy ng isinasagawang investigasyon ng United Nations ukol sa paratang ng sexual misconduct laban sa kanya. Yung pala yung kinakaharap ni Kan, yung mismong bumaba sa posisyon ng Chief ICC Prosecutor. Si Kan. Yung pala yung ano niya, yung kaso niya. Tuloy natin.
Mahoni Deputy Prosecutor Niang sa uusig kay Duterte, si Prosecutor Najat Shamim Khan. Babatid na si Niang ay nagsilbi bilang Prosecutor General ng Court of Appeals ng St. Louis sa Senegal at naging Director din ng Criminal Affairs and Pardons sa Ministry of Justice. Nagsilbi na rin siya sa iba't ibang posisyon sa International Criminal Tribunal for Rwanda. Naging Regional Representative ng United Nations Office on Drugs and Crime sa Southern Africa. At naging hukom sa Appeals Chamber ng International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at ng ICTR. Naloko na. Putik, parang grabe itong grabe itong pumalit kay dating ICC Chief Prosecutor na si Kana. Ang daming record. Oh. Kumbaga, galit ito sa mga kagaya daw ni Digong Oh. Mukhang kumbaga sa parang berdugo ito. Berdugo na bubunggo, gigiba kay Duterte Rodrigo Roa. Ha? Oh. Ano ba itsura nito andito naman sa balita, pero pakita natin yung mismong new ICC prosecutor. Wala pang nakalagay sa pero nasa Google naman, nasa naman siya. Teka. Na menor de edad. Ito pala. Ayun ho, yung mukha, mga kababayan. Digong, mukha pa lang, kita mo naman ha. Kumbaga sa mukhang berdugo mukha ni rin si ba mukha nito? Michael Jordan o LeBron James? Nako, kaya kayo mga DD shit. Huwag kayo masyadong tumutok, huwag nyo masyadong intindihin yung impeachment trial ni BP Inday Sara Duterte. Kakaintindi nyo dun, baka hindi nyo alam si Digong nalalagay na sa alanganin dahil yung papalit kong ICC Chief Prosecutor kay Kan, malupit pala ito. Antindi ho ng mga record. Tignan natin kung anong mangyayari rito, mga kababayan, kasi naku, ano bang nangyari dito kasi kay Digong. Isipin mo 3 years yung pagka-mayor niya pero makukulong sa ICC 8 to 10 years. Ano ba? Ulit ka mga kababayan, sana magkaroon ng batas o may magsulong ng batas na kapag mga heinous crime or mga kung anong matinding kaso, especially nakakulong, dapat di na nakakapag-file ng COC dyan sa COMELEC. Katulad dito, wala man lang, parang walang naman. Nasayang lang yung boto ng, although may hahalili naman yung anak niya, pero hindi naman kasi nang binoto bilang mayor Si Digong naman So, dapat siya maglingkod. Paano nga maglilingkod, nakakulong to? Pero nakakulong naman ito, tapos na siya mag-file. Pero dapat, after niya mag-file, nakakulong na, dapat mawala ng visa yun kasi matindi mga kaso crimes against humanity. Tapos pwede pa tumakbo. Tapos pag nanalo, magkakaroon ng problema sa outtaking. Hindi, wala rin kwenta. Parang naggagaguhan lang. Masabi lang na mayor, masabi lang nanalo. Pero actual, di naman pwedeng maglingkod dahil nakakulong naman sa ibang bansa. Anong nangyari dito sa... Sana yan yung mga maribisang batas, maganda magkaroon ng batas na ganyan. Especially darating na halalan sa 2028. Mamaya may mga ongoing na makulong dyan. Pwede pa rin tumakbo. Tulad si Kibuloy. Isipin mo, pag mag-a-apply ka ng krus sa Jollibee, McDo, dapat wala kang kasong mabibigat. Dapat di ka nakakulong. Tapos itong pang isa sa mga may pinakamataas na posisyon sa gobyerno, senador pa.
Yun pa yung pwedeng, tapos grabe pa ang mga kaso na kinakaharap. Yun pa yung pwedeng tumakbo. Nangyari na sa Pilipinas. Minsan pag naiisip mo to, parang nagiging natatanga na lang tayo. No? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye po.